Magandang araw po sa iyo, Sir PB. Kumusta po kayo? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nick. Medyo maselan po ang ibabahagi kong kwento. Naganap po ito noon sa aming probinsya. Binata pa po ako noong mga panahong iyon. Ang kapatid po ng nanay ko na si Uncle Juan ay may mga karanasan na tungkol sa mga aswang at engkanto. Hindi rin namin alam kung paano nagkaroon ito ng kakayahan na lumaban sa mga ganong elemento. Basta nang bumalik ito sa lugar namin ay may mga kakaiba na itong kakayahan. Kung kaya nga noon, madalas itong lapitan ng mga taga sa amin tuwing mayroon silang problemang hindi pangkaraniwan. Ang edad ko nung mga panahong ito ay 17 anyos pa lang. Si Uncle Juan ay madalas pong nasa amin at paborito niya ako sa aming magkakapatid. Nung mga pagkakataong iyon ay wala pa silang anak ng asawa niya. Minsan, nang nasa amin ito, ay may dumating na taga-kabilang baryo at hinahanap siya. Sabi nung lalaki, galing na raw ito sa bahay nila Uncle Juan at nalaman niya mula sa asawa ni Uncle na nasa amin ito. Nang makaharap ng lalaki si Uncle Juan, ay agad niyang sinabi ang kanyang pakay. Pahayag niya, mayroon umanong gumagambala sa kanyang mga magulang tuwing gabi. May sariling pamilya na kasi ang lalaki. Kung kaya, hindi na niya kasama ang kanyang mga magulang na namumuhay. Inutusan lang daw siya ng kanyang mga magulang na puntahan si Uncle Juan para humingi ng tulong. Dagdag na sabi pa ng lalaki, base na rin sa kwento ng kanyang mga magulang, nararamdaman nilang may dumadapo sa kanilang bubungan. Kung minsan naman ay nagpapaikot-ikot sa kanilang bahay. At nakakarinig pa sila ng mga hayop na umahangil. Kaya kung maaari raw bang puntahan ni Uncle Juan yung bahay ng kanyang mga magulang para sila itulungan. Pagkat simula kasi noon ay naratay na sa banig ang kanyang ama. At kahit pinatingnan na nila ito sa doktor, ay wala pa rin naging pagbabago. Pumayag naman si Uncle Juan at sinabing kanyang pupuntahan ang bahay ng mga magulang ng lalaki. At itinuro ng lalaki kung saan matatagpuan yung bahay ng kanyang mga magulang. Pagkaalis ng lalaki, ay tinanong ako ni Uncle Juan kung gusto ko raw bang sumama. Bigla naman akong natigilan at napaisip. Dahil gusto ko talagang makakita ng mga kakaibang nilalang tulad ng mga aswang at mga engkanto. Pero nagdadalawang isip din ako. Baka kasi hindi ko yon kayanin. Ngunit narinig kong nagsalitang muli si Uncle at sinabing siya raw ang bahala. Kung kaya, pumayag ako at sinabi kong ako ay sasama. Kinahaponan ng araw din na iyon, matapos ang aking mga gawain ay naghanda na ako. Pumunta ako doon sa tagpuan namin ni Uncle Juan. Nauna akong dumating doon. Pero mga ilang minuto lang na ako ay naghintay. Pagkat dumating na rin siya at sinimulan na naming lumakad. May kalayuan yung bahay ng dalawang matanda. Nang dumating kami doon sa kanila ay medyo madilim na. Nakakaawa yung sitwasyon ng mag-asawa. Dalawa lang talaga sila doon na naninirahan sa kanilang bahay. At dahil may sakit ang lalaki, kung kaya tanging matandang babae lang ang nag-aasikaso ng lahat.
Pinaupo niya kami at hinainan ng nilagang kamote. Sabi pa niya na amin na lang pagpasensyaan iyon. Pagkat wala siyang ibang maihain sa amin ni Angkol. Na wala naman talaga sa amin iyon. Kaya sinabi naming wala siyang dapat na alalahanin. Matyaga kami naghintay ni Angkol Juan sa sinasabi nilang aswang na gumagambala sa kanila na siyang dahilan ng pagkakasakit ng kanyang asawa. Makalipas ang ilan pang mga oras, ay bigla na lang natigilan si Angkol Juan at kanya akong sinenyasan na huwag magsasalita. Pinakiramdaman iyong mabuti ni Angkol at pinakinggan. Maya-maya pa ay kumilos na ito. Palatandaang nariyan na nga yung aswang. Ang kaiba ni Angkol sa ibang mga manggagamot doon sa amin, bukod sa may nalalaman nito ukol sa mga ganong bagay, ay mayroon pa itong baril. At kanya nang inilabas iyon mula sa kanyang tagiliran. Binitawan niyang sandali ang kanyang baril at nakita kong dumampot siya ng lupa at kanyang kiniskis ng 2 palad. Pagkatapos noon ay yung kanya namang baril ang kanyang pinakain at sinubuan ng lupa habang may inuusal. Matapos iyon ay pumwesto na ito sa isang panig ng bahay at muling nakiramdam. Di nagtagal ay dahan-dahan pa itong gumapang papasok sa silid ng matandang lalaki. Ako naman ay nanatili lamang doon sa may maliit na hagdan at kita ko ang silong, pati na rin yung harapang bahagi ng bahay. Hanggang sa nakarinig ako ng tila pamanok na kumakahig doon sa kanilang bubungan, pagkat yari lamang ito sa pawid. Kung kaya, napatingin ako doon sa itaas at nakita kong nagsisimula na iyong magkaroon ng butas. Nang bigla na lang akong nagulat. Nang sunod-sunod na paputukan iyon ni Angkol Juan, maging yung 2 matanda ay nagulat din. Na napasigaw pa nga yung matandang babae. At rinig na rinig talaga naming nasaktan niyon. Na bigla na lang tumalon mula sa bubungan. At nakita ko pa yung mga paa noon mula sa kinaroroonan ko. Mabilis namang kumilos si Angkol Juan at lumabas ng bahay. Kung kaya, sumunod naman ako. Nakita ko pa nga yung likod nung tumatakbong aswang. Ngunit may kalayuan na ito mula sa kinatatayuan ko. Hinabol pa iyon ni Angkol Juan at muling pinaputukan. Matapos iyon ay bumalik na siya at niyaya na akong pumasok sa loob ng bahay. Sabi ni Angkol Juan, may kalalagyan na umano yung aswang, pagkat maluba yung tama noon. Sinabihan rin niya yung 2 matanda na wag nang mag-alala pa, pagkat di na sila muling gagambalain noon. Kanyang nilapitan yung matandang lalaki na nakaratay sa banig at tinabihan. Humingi siya ng 1 basong tubig sa asawa nito at nang iabot na sa kanya ay kanya iyong inusalan at pagkatapos ay ipinainom doon sa matanda. Nagpahinga lang kaming sandali at di na rin kami nagtagal pa sa kanilang bahay. Nagpaalam na kami at ginaybay na namin ang daan pauwi sa bahay namin. Doon na muna natulog sa amin si Angkol Juan nung gabing iyon. Na nung naglalakad pa lang kami pauwi, ay hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi mapalingon lagi sa aming likuran. Nag-alala kasi ako na baka mayroong sumusunod sa amin. Naisip ko kasing
baka may iba pa yung kasama at kami ay tambangan para gantihan. Pero sa awa naman po ng Diyos ay narating namin ng payapa at ligtas ang amin pong tahanan. Makalipas ang ilang araw ay nakarating sa baryo namin ang ukol sa balita na namatay yung asawa nung lalaki nagpunta sa amin para hingin ang tulong ni Angkuluan. Ayon sa usap-usapan ay nagkasakit ito ng malupa. Pero may mga nagsasabing nakita daw ito ng isa nilang kababaryo ng alanganing oras na nagmamadali at tila sugatan. Nung huli ay lumutang din ang usap-usapan na ito ay isang aswang. Na ito pala ay may lihim na galit sa kanyang mga biyanan. Dahil sa pagkakalob ng mga ito ng lupa sa isang anak upang may matiran. Pagkat napalayas ang pamilya nito sa kanilang tinitiran sa Maynila nang i-demolish ang kanilang mga tahanan. Kung kaya napilitang umuwi doon sa probinsya. Yung pagbibigay na yun ng lupa ay minasama naman ng kanilang manugang. Pagkat ang nais nito ay sa kanyang asawa mapuntang lahat ng mamanahing lupa. At yan po Sir PB ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po. Magandang gabi sa iyo, Sir PB. Ako po si Helen at nais ko ring magbahagi sa inyo ng kwento. Ito po ay kwentong narinig ko mula sa aking ina. Noong kami po ay mga bata pa. Ayon sa nanay ko, doon sa kanilang probinsya ay mayroon silang kababaryo na nagngangalang Nita. Ito po ay isang magandang dalaga na punong-puno ng mga magagandang katangian na hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Ngunit si Nita po ay may kapansanan. Hindi po ito nakakapagsalita. Pagkat maiksi umano ang dila nito. Kaya sa kabila ng taglay niyang ganda ay walang magkagusto sa kanya. Pagkat siguradong uulanin ng kantsaw. Kung kaya walang maglakas loob. Si Nita ay nag-iisang anak lamang at ulila na ito sa ama. Dalawa na lang silang namumuhay ng kanyang ina noong mga panahong iyon. Ang kapansin-pansin pa sa dalaga na kanyang ikinabukod tangi sa ibang kadalagahan doon sa kanilang nayon ay yung kulay ng kanyang buhok na hindi pangkaraniwan. Tuwid na tuwid ito na kulay kayumanggi na sa magkabilang gilid naman ay nagkukulay ginto. Kaya ang sino mang makakita sa kanya na hindi nakakakilala ay siguradong mabibighani talaga. Isang gabi, nag-inuman ang ilang kalalakihan na magkakabarkada na nang maubos na ang kanilang pulutan ay ang tungkol naman kay Nita ang kanilang pinag-usapan. Pero ang isa sa kanila ay hindi sumasali sa kanilang pagkukwentuhan pagkat naawa siya sa dalaga at mayroon siyang lihim na pagtingin para dito. At ito ay si Conrad. Walang kamalay-malay yung dalaga sa mga masasamang pinagsasabi ng mga kaibigan ni Conrad tungkol sa kanya. Na para bang siya naman ang ginawang pulutan ng mga ito. At ng mga lulong na sa alak ay mas tumindi pa ang kanilang mga pinagsasabi na may halo na iyong kalaswaan. Kung kaya, hindi na napigilan ni Conrad at kanyang sinaway ang mga kaibigan. Pero hindi nagpaawat ang mga ito. At kanila pang minasama ang pagpapaalala na iyon ni Conrad. Kung kaya, napilitan na lang itong umalis at iniwan na
ang mga kaibigan. Umuwi na lang ito sa kanila. Nang sumunod na araw, ay bigla na lang kumalat ang balita ukol sa pagkamatay ng isa sa mga kaibigan ni Conrad. Nakasama nilang nagiinuman noong nagdaang gabi. Ito'y natagpo ang wala ng buhay sa kakahuyan, malapit sa bahay nila Nita. Kaya, lubha nilang ipinagtaka iyon. Lahat sila sa kanilang nayon ay walang maisip na dahilan sa kung ano talaga ang tunay na nangyari. Pero kinagabihan nung araw ding iyon, isa pa sa mga kaibigan ni Conrad na si Tinoy ang nagpunta sa bahay nila at kinausap siya. Nanginginig ito sa takot at humihingi ng tulong sa kanya. Ikinuwento nito na nung matapos sila mag-inuman ay niyaya siya ni Magno na magpunta sa bahay nila Nita. Si Magno ay yung namatay nilang kaibigan at siyang nangunguna sa panlalait at pambabastos kay Nita doon sa kanilang pagkukwentuhan. Sabi ni Tinoy, ayaw niya sanang pumayag sa gustong mangyari ni Magno. Ngunit mapilit daw ito. Kaya wala na rin siyang nagawa noong huli, kundi ang sumunod sa gusto nito. Ang buong akala niya ay gusto lang nitong makita at makausap si Nita. Pero iba na pala ang plano nito. Nakabaliktaran pala lahat ng mga sinasabing panlalait sa dalaga, na malaki pala talaga ang pagnanasa nito kay Nita. At masama na ang nasa isip nito, na kanya palang hahalayin ang dalaga. Sa pilitan daw nilang pinasok ang bahay nila Nita at nakita nila itong mahimbing na natutulog sa isang silid. At kahit siya raw, sabi ni Tinoy, ay nadala na rin sa makamundong pagnanasa nang makita nilang nakalilis yung palda ni Nita. Ngunit nang kanila nang isasagawa ang maitim na balak, ay bigla na lang may dumaluhong sa kanila. At kitang-kita ni Tinoy ang isang nakakatakot na nilalang na mayroong matutulis na mga ngipin at mahabang kuko. Malaki din umano ang mata nito na wala kang makikitang anumang ibang kulay maliban sa itim. Paglalarawan pa niya, maliit lamang iyon na maihahalin tulad sa isang batang nasa pagitan ng 6 hanggang 7 taong gulang. Dahil doon ay napatalon sila Tinoy sa bintana at nag-uunang makalayo. Ayon pa sa kanya, hindi na sila nagkita pa ni Magno, pagkat nagkanya-kanya na sila ng direksyon sa tindi ng kanilang pagkataranta dahil na rin sa matinding takot. Nagpunta daw ito kay Conrad para hingin ang tulong nito. Takot na takot ito pagkat baka siya naman daw ang isunod. At dahil sa kaibigan ito ni Conrad kung kaya, kanya itong sinabihan na dumuon na muna sa kanila. Ngunit makaran lang ang 2 gabi, ay umalis din ito, na nagsisigaw pa nga ng malakas habang papalayo. Sa 2 gabing nagdaan, ay madalas rin siyang nagigising dahil sa ingay ng kaibigan niyang si Tinoy, na tila ba mayroon itong nakikita at sinasabing papatayin daw siya tulad ni Magno. Hanggang sa tuluyan na ngang napaliw si Tinoy, na nakikita na nila itong nagpapakalat-kalat doon sa kanilang baryo. Isang araw ay naglakas loob na si Conrad na magpunta sa bahay nila Nita at magpaalam kung maaari ba siyang umakyat ng ligaw.
Habang kausap niya ang dalaga ay naroon din ang ina nito na si Aling Dolores para ipaliwanag kay Conrad ang nais sabihin ni Nita sa kanyang mga pagsenyas. Nalaman ni Conrad na nababaitan naman daw sa kanya si Nita at kung pwede nga lang daw ay gugustuhin rin naman niya si Conrad, kaya nga lang ay hindi na raw pwede pagkat may anak na ito at malalagay lang kapwa sa peligro ang buhay nila kung kanilang ipipilit ang gustong mangyari ni Conrad. Nagtaka si Conrad sa pag-amin ni Nita, pero sinabi nito sa pamamagitan ng kanyang ina na wag na niyang abalahin pa ang kanyang sarili na unawain at alamin ang mga bagay-bagay pagkat siguradong mahirapan lang itong intindihin niyon pagkat mahirap talagang ipaliwanag. Bilang panguli ay pinayuhan siya ni Nita na kanya na lamang ibaling ang pagtingin sa iba at sigurado naman daw siyang makakahanap din si Conrad ng nababagay para sa kanya. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang kwento kong ito. Sana po ay magustuhan nyo at kahit paano ay kapulutan din po ng kaunting aral ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. Kumusta po kayo, Sir PB? Ako nga po pala si Dina. Masugid nyo ring taga-subaybay. Simula po nang madiskubre ko ang inyo pong YouTube channel, ay nakahiligan ko na po ang pakikinig sa inyong mga kwento. Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan dahil sa naisip kong maaari itong kapulutan ng aral. Nangyari po ito nung nasa probinsya pa po ako. Taga roon po kasi ang mother ko at doon na kami pinanganak ng mga kapatid ko. Nag-aaral na po ako noon sa sekundarya nang mangyari po ang nakakatakot kong karanasan. Mayroon po kasi akong itinuturing na matalik na kaibigan noon. Kaklase ko po siya mula nung grade 5 kami hanggang sa mag-third year high school na. Madalas siyang nakakapunta sa bahay namin at talaga namang iniistima siya ng mga kapatid at magulang ko. Pero ako kahit minsan ay hindi pa nakarating sa bahay nila. Ang sumunod po sa akin ay lalaki. 1 taon lamang ang pagitan namin. At gustong gusto niya ang kaibigan kong si Annalyn. Nung una sabi niya sa akin ay may paghanga daw siya sa matalik kong kaibigan. Pero habang tumatagal, yung paghanga na nararamdaman niya ay mas lumalim pa. Minsan ay nabanggit sa akin ni Annalyn na hanga umano siya sa samahan naming mag-anak. Mababait po kasi ang mga magulang namin. Itinuturing nila kami na matalik din nilang kaibigan. Kaya hindi kami nahihiya na sabihin ang lahat ng mga problema namin sa kanila. At iyon daw ang isang nagustuhan ng kaibigan ko sa amin, kung paano kami suhituin at palakihin ng aming mga magulang. Isang araw nang pauwi na kami mula sa aming paaralan, ay nagulat ako kay Annalyn nang sa unang pagkakataon ay magyaya siya sa kanila. Medyo maaga kasi ang uwi namin nung araw na iyon dahil sa may pagpupulong ang lahat ng mga guro sa aming paaralan. Natuwa naman ako dahil sa wakas ay makikilala ko na ang kanyang mga magulang. Dati-rati kasi kahit gusto kong pumunta sa kanila ay panay ang pagdadahilan nito. May iba pa kaming kaibigan noon na si Karen at Danilo na nang marinig nila ang pagyayaya ni Annalyn sa akin ay nagsabi ang mga ito na gusto rin nilang sumama.
Ngunit hindi pumayag si Annalyn at nagdahilan ito. Kaya ako na lang ang kumumbinsi sa kanya na isama na rin namin. Nang sa ganon ay may makasama naman ako sa aking pag-uwi. Nang nasa daan na kami papunta kanila Annalyn, ay medyo nagtaka ako kung bakit tila nawala ang saya nito at natahimik. Kaya pabiro ko siyang tinanong kung ano ang problema. Sumagot naman siya sa akin at sinabing wala naman. Nang papalapit na kami sa bahay nila, ay agad naming natanaw ang isang babae na nagwawalis sa kanilang bakuran. Tinanong ko si Annalyn kung iyon ang kanyang nanay. Sumagot naman siya at sinabing oo. Mas bata pa pala ang nanay niya kumpara sa aking ina. Nang makalapit kami ay tumigil muna ito sa kanyang ginagawa at gumanti ng pagbati sa amin matapos kaming magmagandang hapon sa kanya. Natuwa ako dahil sa magiliw ito at puno ng sigla na hinarap kami. Pero si Annalyn ay tila kabaliktaran naman ang ipinapakita sa amin. Parang wala itong sigla at malungkot. At yung tuwa na naramdaman ko nang kausapin kami ng kanyang ina ay napalitan ng kaba. Dahil nang makapasok na kami doon sa kanilang bahay ay parang ibang-iba iyon kesa sa mga bahay na napuntahan ko na. Ewan ko pero parang iba po talaga. Kahit ikumpara sa bahay namin ay malayong malayo na ang hirap ipaliwanag. Ang bigat sa pakiramdam at parang laging may mangyayari na hindi maganda. Naupo kaming magkakatabi nila Danilo at Karen. Nagpaalam naman sa amin sandali si Annalyn at sinabing magbibihis lang muna. Maya-maya ay nariyan na ang kanyang ina at may dalang nilagang saging at kamote. Sinabi niya sa amin na magmeryenda na muna kami. Nagpasalamat naman kami sa kanya at nagsimula ng dumampot ng inihain niyang pagkain. Hindi ko maikakaila na talaga namang paborito ko ang saging at kamote. Kaya nga naisip ko pang marahil ay ipinahanda talaga iyon ni Annalyn sa kanyang ina. Dahil alam nitong paborito ko iyon. Ilang sandali pa ay lumabas na rin si Annalyn mula sa isang silid at nakapangbahay na ito. Niyaya namin siya na kanya na rin kaming sabayan sa pagkain pero tumanggi ito. At sinabing para daw talaga sa akin iyon. Kaya di naiwasan ni Karen at Danilo na ito ay biruin at nagkunyari silang nagtatampo. Napabirong sinabi na hindi pala para sa kanila iyon. At ang daya naman daw ni Annalyn pagkat mayroon itong favoritism. Na dinugtungan pa ng pabiro na sino ba raw talaga sa amin. At nagkatawanan na kami dahil sa naintindihan namin ang gustong ipahiwatig ni Karen. Nang mga mag-iisang oras na kaming naroon sa kanila, ay bigla namang dumating ang tatay ni Annalyn. At tila nagulat pa ito nang makita kami. Pero bakas ang saya sa kanyang mukha. Bumati kami at nagbigay galang. Gumanti naman ito ng pagbati at sinabihan kaming kumain lang daw at huwag kaming mahihiya. Napabiro namang sumagot si Danilo at sinabing wala daw talaga siyang hiya. Nanatawa naman si Karen sa pagbibirong iyon ng aming kaibigan. Tatawa din sana ako pero napansin ko nag-iba na bigla ang mukha ng tatay at nanay ni Annalyn. Kaya naisip kong hindi sila mga palabiro. Niyaya ko si Annalyn na maupo sa tabi ko at nagkwentuhan kami ng mga bagay tungkol sa eskwelahan. Pero kahit anong gawin ko ay hindi ko magawang mapasali sa usapan si Annalyn. Matamlay ito at parang hindi talaga masaya na naroon ang dalawa pa naming mga kaibigan.
Nang mga pasado alas 5 na, ay nauna nang nagsalita si Karen at nagyaya na itong umuwi. Mabilis namang sumagot ang nanay ni Annalyn at sinabing maaga pa raw. Pero sinabi ni Karen na baka hanapin na umano siya ng kanyang mga magulang na sinigundahan naman ni Danilo. Biglang nagsalita si Annalyn at sinabing iyan na nga raw ang sinasabi niya. Sasama-sama. Pagkatapos ay magyayaya ka agad na umuwi. Sa sinabing iyon ni Annalyn ay natigilan kaming lahat at tumayo na. Kinausap ako ni Annalyn at kinukumbinsi na magpaiwan munang sandali, pero dahil sa nawiwirduhan na ako sa mga ikinikilos niya ay nagdahilan na lang ako at sinabing baka hanapin na rin ako ng aking mga magulang. Kaya nagpaalam na kami sa kanila. Wala kaming nakuwang sagot mula sa kanila. Tahimik lamang sila na nakatingin sa amin habang lumalabas na kami ng kanilang bahay. Sa daan ay napag-usapan naming tatlo ang tungkol sa kakaibang pag-uugaling ipinakita sa amin ni Annalyn. Nagtaka talaga kami. At medyo sumama pa nga ang loob ni Karen at Danilo. Nang nasa bahay na ako, pagkatapos kong makapagtihis ng damit, ay bigla ko na lamang naramdamang sumakit ang aking sikmura. Na ilang sandali lang ay sumakit na rin ang aking ulo. Napakasakit noon na para bang mabibiyak. Minsan na akong nakaranas ng matinding pananakit ng sikmura at ulo, pero masasabi kong kakaiba talaga iyon. At napansin ko rin na mabilis akong nanghina. Kaya nahiga na ako at dumaing sa mga magulang ko. Kanila naman akong inasikaso at tinanong kung ano raw ba ang aking nakain. Kaya ikinuwento ko sa kanila na pumunta kami kanila Annalyn at kumain ng nilagang saging at kamote. Dahil sa sakit na nararamdaman ko, ay pinilit ko na lang na makatulog. Nakaramdam ako ng presko kahit paano nang punasan ako ni nanay at pahiran ng sikmura ko ng gamot. Nang magkamalay ako, ay naramdaman kong kumakain na sila ng hapunan. Nang bigla ko na lamang naramdaman na nasusuka ako. At hindi ko na iyon napigilan pa. Maya-maya ay nakita kong pumasok na si nanay sa silid. Ang ipinagtataka namin, wala man lang lumabas na kamote o saging sa mga isinuka ko. Sa halip ay mga kulay itim iyon na hindi namin maintindihan kung ano. At nagulat pa ako nang bigla na lamang sumigaw ng malakas si nanay na tinatawag niya si tatay. At nang pumasok sila sa silid ay nakita kong maging sila man ay nagulat. Nang magtanong ako kung bakit ay hindi sila umimik at kanila na lang akong pinahiga uli. Nakita kong nagmamadaling lumabas si tatay at nang tanungin ko naman si nanay kung saan yun pupunta, ay sinabi niyang tatawag umano ng manggagamot. At narinig ko pang pinagmadali ni nanay si tatay. Matapos nun, di ko na alam kung gaano katagal akong nawala ng malay. Namalayang ko na lang na naroon na yung bantog na manggagamot sa amin at kanya nang ginagawa yung mga seremonya at ritual. Nung mga oras na iyon ay alam ko nang may nangyayaring hindi maganda sa akin. Kinaumagahan ay hindi ako nakapasok. Nalaman ko mula sa aking mga magulang na matindi pala ang nangyari sa akin. Tumanda raw ang aking itsura, kung kaya hiningi na nila yung tulong nung kilalang manggagamot doon sa aming lugar. Pero nung dumating naman raw ang albularyo
ay nag-iba na muli ang itsura ko. Naging mapalasik naman daw ako. At nagtayuan ang aking mga buhok. Nakakatakot umano ang aking itsura. Para na raw akong isang ganap na aswang na nanlilisik pa nga ang aking mga mata. Nalaman din ng mga magulang ko kung sino ang may gawa noon at kung bakit nangyari yon. Bunga pala iyon ng pangaaswang na ginawa sa akin, na hindi maisiguro sa mga magulang ko ng manggagamot kung hahawaan lang ba ako o tutuluyan. Kaya binilinan ako ng aking mga magulang na iwasan ko na ang aking matalik na kaibigan. Ang tingin lang daw namin ay kamote at saging iyon, pero pagkain na umano iyon ng aswang. Dahil sa sinabi nilang iyon ay nag-alala ako at napabulalas. Dahil sa hindi lang ako ang nakakain noon. Kaya sinabi ko sa aking mga magulang, ngunit sila man ay walang balita kanila Karen at Danilo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sa tuwing papasok ako ay sabay na kami ng kapatid ko na sumunod sa akin. At gayon din sa aming pag-uwi. Nawala na rin ang pagtingin niya para kay Annalyn. Hindi namin akalain na may lahi pala silang ganon. Nang may mga buwan na ang nakalipas, naging matunog ang usap-usapan na si Danilo ay nakikitang umaalig-aligid sa bahay ng may bahay kapag gabi. Habang si Karen naman ay may sakit noong mga panahon na iyon at nakaratay sa panig, na bumilang lamang ng ilan pang mga buwan at tuluyan na ring namatay. Ayon sa usap-usapan, ay hindi na umano nito nakaya at bumigay na ang kanyang katawan. Matapos mamatay ang kaibigan naming si Karen, ay napilitan ng umalis at lumipat sa ibang lugar ang buong mag-anak ni Annalyn. Dahil galit na galit ang mga magulang at kamag-anak ni Karen at gusto talaga nilang gumanti. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang akin pong kwento. Sana po ay inyong nagustuhan at naway hindi kayo magsawa sa pagbibigay pa sa amin ng mga magagandang kwento. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.